Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz, your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS, DWLB, oras po ngunyan na mga tugang igwara kita ni 14 minutos makalisa po ana alas 10 ng pag-aga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po sa Indogabosal daw po tabi kita ngunyan kan Lunes asin pizza cheese na po kan bulan kan June 2024. Yaon dyan kay baranta sa Engineering Department Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Pitik Junel Cuba maray na aga sa tuyong mga parantabay. Kumusta ka mo Pilipinas? Maray na aga. Asin marhay na agaman sa tuyong mga parantabay sa paborito niya to asin pinakamagayon na probinsya sa Bicol Region and probinsya kana Camarines Sur. Maray na aga po sa Sendo. Marhay na aga sa tuyong mga parantabay. Bago kita magpuon kan trabaho, mga tugang kay banantan mahal na Diyos, siyempre uya po ang sa tuyang daily bread ngunya na pagkaaga. Sa banal na libro, Santiago 5:16. Sabi digdi, ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang mabisang taimtim na panalangin ng isang taong matuwid ay lubos na nakikinabang. Yan po ang sa tuwing deliberate gikan sa banal na libro Santiago 5:16. Para makatugang maray na aga sa tuyong mga parantabay. Dumampo sa tuyong mga parantabay, pwede ka mo magpaabot kan sa ito pong mga greetings, shout out, sharing man, mga tugang, dumampo sa tuyong mga kababayan, pwede pong mag-public service, bako lang gadan, po, tabawal po yan, pag Facebook ang pinag-uurulayan, bawal na po ang public service na gadan. Pwede man magpaluwas ka mo ng komento, asin suggestion, asin iba pa. Kan sa ito pong mga tuyaw sa luwas, sa gobyerno, asin iba pa. Sa tuya po yan natatawanin attention, basa unta, digdi po sa laog kan programa. Duman sa mga kababayan ta mga tugang, maray na aga sa tuyang mga parantabay ngunyan, digdi po sa laog kan programa, kay Mama Norma Alarde, maray na aga, kay Sir na Edwin Ablaw Esteban, good morning, kay Mama Maria Teresa Seruilos, sharing man, mga tugang maray na aga pa sa tuyang mga parantabay ki Eric Andalis, ki Lorenzo Bibi, ki Ma'am Lydia Rodrigo, maray na aga. So at yan na ni ba pang mga parantabay ta. Mga tugang sa tuyang tema, duman sa mga kababayan ta, maswerte ang probinsya ka na Camarines Sur, ninuli po ta talagang dai po pinapabayaan. Dai kita pinapabayaan na mga tugang kan sa tuya pong presidente na si Bongbong Marcos Jr. Iniyo po sa mga programa na itinutulod ka na gobyerno, perming kabali po ang probinsya ka na Camarines Sur. Kaya kadakol na mga benepisyo, mga biyaya, mga programa na idadara kan administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. digdi po sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Nangurog na digdi po mga tugang ada sa tuya pong gobernador kana probinsya kana Camarines Sur, Governor Luigi Villafuerte, and si Congressman Elre Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte. Iniyo po mga tugang mag-ansaindang pamilya, dayo po na mag-bararkada.
family friend and mga Villafuerte asin na mga Marcos, kaya mga tugang digdi po and mga programa and mga proyekto na pinagtutulod kana presenting administrasyon ni President Bongbong Marcos sa mga tugang dainaw uri perming kabali po ang probinsya kana Camarines Sur sa mga biyayang iyan. And prueba kayan mga tugang si President Bongbong Marcos pon kan siya po ang mailir bilang presidente pangtulong bisis na nakabisita digdi. Poon pa lang yan kan pagtukaw niya bilang presidente. Apwera yan kadtong dai pa siya presidente mga tugang, balik-balik na digdi sa probinsya kan Camarines Sur, iniyo pong si President Bongbong Marcos tanganing magatud ni mga ayuda, magatabang digdi po sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Prueba kaya nito pong pandemic so si mga suporta na pinagapaabot po ni President Bongbong digdi po sa laog kan probinsya kan Camarines Sur, dahil pa siya kaya na presidente. Nangurog nangunya na presidente na siya, dakol na mga proyekto, dakol na mga programa anda pig tutulod. Malanganita kanda pagbisita digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, haros digdi po mga tugang milyones ka pesos na naman ada na itaong ayuda digdi po sa laog kan sa tuyang probinsya. Ana mga maswerte na mga banwaan sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur natauanin na biyaya iyo po ang banwaan kan Libmanan, Minalabak, ana banwaan kan Buhi, asin kadakol pang iba na mga masiswerte na mga banwaan. Apwera yan kadtong mga tugang yato sa sektor kan agrikultura asin na sektor ni na pangasisira. Sa sektor ni na agrikultura mga tugang kung maihiling mo digdi po haros mga ikipahi ana na itao sa sektor kan agrikultura asin sa sektor kan mga parasira na itauman po ana mga bangka na iniyo po iyo ang mga panginot na mga kinakaipuan kan sa tuyong mga parauma and kana sa tuyong mga parasira para masustain ang sa indang hanap buhay para po igwanin na supply nin pagpapa sa satuya pong mga tagadigdi sa probinsya kan na Camarines Sur. And apwera kaya na mga tugang apwera kaya na yaon dyan mismo na itinaupo nga mga titulo kana sa tuya po nga presidente. Mga titulo kana mga daga na kinukultibar kan mga parauma, lalong-lalo na itong mga tenant partner. Haloy na po ining pinagahalat kana sa tuya po nga mga kababayan na mga tugang na magkaigwasin na sa diring titulo kana daga. Bako lang na maging tenant sinda kundi sa indana. So narealisar po iyan sa pagi po kana administrasyon ni President Bongbong Marcos and sa tabang mga tugang man digdi sa probinsya kan Camarines Sur ninda Congressman Elry Villafuerte, Congressman Migs and siyempre ni Governor Luigi Villafuerte. Ang pamilya Villafuerte mga tugang iyo po ang inisyar tangani po na ining mga paraumang ini na haloy na po mga tugang haloy na nagakukultibar, haloy na bilang mga tenant kanda sa indang daga digdi po dakula si pasasalamat ninda ki Congressman Elry, Governor Luigi, Congressman Migs and nangurog na ki Presidente Bongbong Marcos ninuli sa halawig na panahon nakamtan man giraray ninda haloy na po ninda na pig aasam-asam an pigahalat-halat mga tugang na maging sadiri ninda makaputa ninda and titulo kandaga na iniyo po maikukonsidera na sadiri na ninda. And digdi mga tugang, mayo na pong babayadan ana mga parauma ni na amortization o kung ano pa man sa parte mismo kan gobyerno. Libre na. Libre na yan mga tugang. Kaya duman sa mga kababayan ta, suda kulang orgulyo.
iniyo pong pagbisita na ini ni President Bongbong Marcos digdi po sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. And dakulang orgulyo ta digdi po mga tugang haraniyo na maray ang buot ni President Bongbong Marcos digdi po sa gobyerno provincial kan Camarines Sur sa mga Villafuerte. Kaya kung ano man na igwa na mga project, mga programa gobyerno, madali pong naitatao. Madaling naitatao. Lalo na, iniyo pong mga project na naunambitan, digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, kung saan ang nagtutulod, iyo ang pamilya Villafuerte. Iniyo pong mapadapit dyan po sa lugar, kanda Pasakaw, ining pinag-aapod na Pasakaw, Balatan na Coastal Road, na kung saan sinabi kan Presidente na matao ngayon in dakulang oportunidad sa parte mismo kan pag-asenso kan na probinsya kan Camarines Sur asin na mapadali ang pagbiyahe kadtong mga pinag-aapod niya itong mga product, mga produkto sa lado kan agrikultura sa pagi kaniyo pong mga ikinukonstruct na mga tinampo digdi po sa laog kan sa tuyang probinsya. Kabalin nat dyan itong pinag-aapod na Camarines Sur Expressway. Na iniyo po mga tugang mapalipot kan dalagan kan mga biyahe. Pagali po sa Metro Manila, pasiring dyan po sa parte kanda Rinconada area, pasiring dyan sa Legazpi City. Iniyo pong mga proyektong ini na nagtulod po ang may kaisipan ang nag-implementar. Iyo po sinda Congressman na Elre Villafuerte kanda probinsya kanda Camarines Sur. Kabali na sa iyang duwang aki na si Governor Luigi Villafuerte and Congressman Migs Villafuerte. Now, ang sarap pa, iniyo pong dire-diretso na. Priority mga tugang kan administrasyon iniyo pong pagkakaigwa pagkakaigwa po kan pagpahiwas kan na runway kada Pili Airport. So haloy na ini yung tulod po kada pamilya Villafuerte sagkod ng iniyo po mga tugang nagabuta sa puntong digdi po ginaramit kan ibang mga politiko airport mga tugang mga parauma dyan tangani isa ng batikuson planong ini kanda pamilya Villafuerte pero mga tugang dai po natinag dai natinag mga Villafuerte asin ipinagapadagos ang kahurutan na magkaigwa po kan pagpapahiwas reconstruction kaniyo pong Pili Airport runway. So dakulang bagay iyan and iyan po saro sabi kan Presidente kan pagbisita digdi iyo na ni masunod na proyekto. Ninulita sa pagtubod po mataw inininda dalan sa marikas na dalagan kan transportasyon and pag-asinso kada sa tuya pong lugar. Digdi po sa parte mismo kada sa tuyang lugar sa parte kada probinsya kada Camarines Sur. Now, katakod kan mga bagay na ini mga tugang duman sa mga kababayan naday po nakadangog kasubago si Ribut si nagkawaralat sa harong si Ribut partner na nagasaraod para sa preparasyon kanda pangudtuan na luto-luto so ngunyan lang sinda natawan ng pagkakataon na mga tugang naliwat mabukasan na radyo tabalik na sinda pagbakal ninda sa saud kadtong mga iimo ninda lulutuon ninda ngunyanda subalik dangog na naman sa radyo kaya ngunyanda mga tugang irerepli niya to ito pong pakikipag-ulay kana tulong istasyon kana radyo yaon dyan ang BBS FM yaon ang kakampi mo partido and an EVFM mga tugang tanganing digdi maaramad si mga entrevista kasubago
ki Congressman na El Villafuerte ka na Kamara de Sur. Para po ini, ginigibo mo ini, tanganing matawan ng pagkakataon nitong mga rayaon po sa sendang mga harong na mayo kasubago na madangog po kung ano po ang mga mensahe asinda ano sinapag-urulayan digdi po sa laog kan programa kasubago. Uya, dangugunta mga tugang ada entrevista kantulong istasyones ni na radyo sa Kamara de Sur kabali na ang BBS FM ki Congressman El Rey Villafuerte kan Kamsur. Yes, dakulang congratulations kay Governor Luigi sa Kapitolyo. Maski nga ni mga cabinet members pag-abot ang inot na sinabi sa kuya, well-organized, matayo ng venue, kadakol tao, maimbong pagsapat sa tuyang presidente kan mga tao, excited. Kung kinukumpara nila sa mga ibang probinsya na tinutumanan at sinasabi nila talagang napakaganda ng venue, maganda, well-organized yung ang ating event. So, congratulations kay Governor Luigi at members ng Capitol team dahil hindi po biro mag-organize ng isang presidential visit. Biglaan pa at 2 days before pa maulan. Grabe ang bad weather, maski nga yung kaugma grounds medyo maputik na ayos naman at successful, very successful ang ating presidente. Maraming kadakol na tabangan na yung nakareceive ng CLOA over 2,000, yung nabigyan ng traktora, fishing boat, panhi, financial assistance. Nagwalat pa ang ating presidente ng 50 million pesos sa probinsya kay Governor Luigi para ipanao bilang assistance sa mga farmers and fishermen na affected ng El Nino. So, yun po inaasikaso mo niyan ang aning mga tao tulo sa mga farmers and fishermen. Opo. In fact, maski ito po bang bisita, hali sa ibang lugar, napawaw talaga sa preparasyon. Yung sa Fortis Sports Complex, na appreciate ninda si pag-mobility, as in mobilization po. Si General Assessment, it was highly commended po. Lalo-lalo na mga guest niya to tabi, Congressman Sir, Arkin ang sekreto kan probinsya, 2 days preparation, but outstanding result tabi, Congressman Sir. Well, sanay na mga tao natin, magagaling na, sanay na sa mga presidential visit, sa mga bisita na nag-aasikaso. Marami mga taga-Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Albay na natuwa sila dun sa yung venue. Marami naganda dun sa Fortis Gym, no? Malamig, may aircon, magandang paaliwalas at lahat po doon nag-participate. Binigyan pa natin yan ng Jollibee, pagkain pa, no? So, kahit malalayong lugar sila, masaya sila, hindi sila gutom. Pag-uwi nila, maraming ayuda nakuha. So, si Governor Padilla nga ng Norte, nag-lunch pa sa amin at nagpakwento pa kung sa mga ano-ano mga programa. Tinatanong niya kung paano raw nagawa yung Fuerte Gym, magkano, kung yung mga sound system, lights ng event. Sinabi ko, tayo may-ari na nun, na imbis na nag-uupa. Nakita niya yung Capitol, yung bagong ginagawa, na-impress siya, yung call center. Nag-ikot po siya. So, sabi niya, tagalin daw niya yung mga ibang miyembro ng Capitolio na sa Kamsur para mag-benchmarking, makita yung mga ginagawa at gagayahin nila. So, nakakatuwa. Maganda po talaga ang nangyari. Yun yung mga cabinet members talaga non-stop ang pagsabi na well-organized yung event. So, salamat sa mahal na Diyos sa magandang weather, successful event kay Governor Luigi at sa mga members ng Kapitolyo. Opo, saro sa mga importante na nanutaran sa pagbisita, especially during his speech. As ikinaugma po kan mga kababayan niya to dito sa Camarines de Sur. Ito pong nabanggit mismo kan Presidente sa iyang speech. Ito pong bang itinutulod mong programa, to name few, Camarines Sur Expressway, Pasakaw, Balatan Tourism Coastal Road, as in sa imo pong pinagtutulod, as in through your initiative, na pagpakaray po kang airport, nabanggit niya ang New Naga Airport Development Project. Tabi, Congressman Sir. Yes, talagang natuwa po ako. Natuwa rin yung tao. Bob Luigi, Kong Migs, at nakasama natin dyan na minensyon ng ating Pangulo yung priority program ng administrasyon na NETA, approve na ng flagship program ng gobyerno. Inulit po niya yung Kamsur Expressway. Yan yung kalsadang nagpuon sa San Fernando, malawa sa pili na para
na mag-traffic dyan sa Parte Canada, yung Pasakaw-Balatan Highway natin na dagos-dagos na, at lalong natuwa tayo na siguradong madadagos at nahahaman dahil sa announcement ng Presidente yung Pasakaw-Balatan Tourism Coastal Highway. Nakakatuwa po. Then yung pangatlo, tinawag niyang New Naga Airport Development Project. Nakakatuwa nga, nandun si Mayor Dong Galonta, nag-attender. Siguro narinig na yan. Narinig niya na mismo Pangulo na nagsabi, ano kaya ang masasabi niya ngayon? Lalong-lalo na dyan sa mga nagkukontra sa Naga Airport. Alam mo, yung programa yan, ginagawa po, tinutulak po natin ilang taon na. Dahil tunay na magtatauning progreso sa ating probinsya at sa Bicol region. No? Kung na-delay po yan, ang naapektuhan niya ng taong bayan, hindi naman kami Frank. Kita mo, hindi na nga namin mini-mention yan, tinutulak, nag-mini-meeting na lang on the side. Pero nakita mo mismo Pangulo nag-announce na dahil alam niyang kailangan niya at makatulong sa Kamsur, sa Bicol at sa buong Pilipinas. So kung hindi magandang project yan, hindi niya na i-announce yan. Lalong-lalo na yung mayor ng Pili at ang mga kontra sa Villapuerte, walang ginawa kundi magkontra. Nagpapasar ng resolusyon, nagpapadala kung ano-ano. Hindi naman pinansin ng Malacanang. So, alam nila na yung mga yan, namumuliti ka lang at sa tiring interest. Pero kung iisipin mo ang interest kan banwaan, kan probinsya, kan riyon, dapat madagos talaga yan. So, mismong Pangulo na nagsabi niyan, kung sino magkontra dyan, kinokontra nila ang Pangulo, di ba? Correct. O, kasi labing importante na mangyari na po talaga ni Congressman kasi nahiling na po ang comparison between the Bicol International Airport as far as arrival is concerned and the pong Naga Airport with the present conditions, especially ng runway. Tabi, Congressman, sir. Well, yeah. Isipin mo lang kami, lumanding kami dyan ng isang araw, biglang preno, nakakatakot. Every time na nagla-landing ka, may chance ang pwedeng ma-aksidente. So, correct. Huwag tayo mag-antay ng aksidente at may mangyari. Dapat ituloy na yan. At kung titignan mo yung Kaugma Festival, palaging paano ang flight na Naga. 70% ng mga bisita natin na lumipat sa Taraga Airport dahil kulang ang biyahe. So, perwisyo sa pasahero, perwisyo sa turista, perwisyo sa lahat. Kung tutusin mo ang Bicol International Airport dyan sa Bicol Airport dyan sa Legazpi, Taraga, karamihan dyan mga pasahero galing Camarines Sur. So, bakit naman hindi na lang sila dumiretso dito? So, kung mahal man ang pamasahe sa Naga, kasalanan ng mga nag-uulang dyan, nagkukontra sa airport. Kung nagbabayad sila ng plete papuntang Taraga, dapat ang sisihin nila yung mga nagkukontra dyan ng mga kalaban namin sa politika na walang ginawa kundi mangontra, diba? Congressman, sa na lang po, bago ko ipasa sa ibang sister station, ngayon po tanabanggit kaya ni Presidente sa iyong speech ng New Naga Airport Development Project. Ano po reaction mo? Taigwang sarang mayor, specifically ini pong Mayor kang Naga, na nagsabi na kung mamiyambro siya kang RDC, may pakiaram siya, as in may say siya, digdi po sa Metro Naga, sa Naga Development Project din, sabi Congressman, dahil na-mention na kang Presidente. Sino ba yung tinutukoy niyo na Mayor, si Mayor ng Naga? Mayor Legacion, tabi, Congressman. Well, pag member naman talaga siya ng RDC, pero as member, ano bang ginagawa niya, di ba? Dapat linawin niya. Hindi naman ibig sabihin member ka. Okay ka na. Dapat manindigan siya. Kung nagsusuporta siya sa Naga Airport, ipakita niya, hindi yung sasabihin niya na nag-meeting na raw yung Solgen at DOTR. Kami naman po ang nag-ayos nun. Hindi naman po siya. In fact, last month, nandiyan nga yung Solgen at DOTR. Miniti nga po nila at yung mga taong apektado. Kami nag-host, nag-meeting sila. Tapos last December, nag-meeting ulit. So sa akin, sa amin, kung sino talaga ang nagsusupport dyan na karamihan, dapat iboses nila, di ba? Hindi pwedeng gusto nila tapos nila naman binaboses. Sa akin, kahit sino nag-claim ng credit kung ano-ano dyan, wala naman problema. Importante, magkarabangan, magkasararo. Pero, dapat makusa na sa kataramon, araw kinigipon ng Mayor ng Naga, na hilingon mo, puro pabibo, epal, sana po yan. Dapat, kung talagang
suportado niya ang Airport Development Project din sa Pili, haloy na siya nagtaram kayan. Bako sa nang ini nagkakapirang bulan siya na, diba? Dapat 2 years ago, 3 years ago. Nung vice mayor siya, dahil man siya nagkigirong. So para sa kuya, ngunya now is the time, ang gabos na nagkasusuporta, magtaram manindigan. Mismong presidente na po ang nagtaram. Opo. Ipasa ko niya dyan sa Rinconada area para sa ibang kahaputan. Sa pagi ni Benny Dicena, kadakot po kitang pag-urulan. Papa Benny, Rinconada area. Go ahead, sabi, sir. Thank you very much, Kakamping Frank. Good morning po, Congressman El Rey Villaferte. Si Benny po, hali digdi sa DWB Kamsur, digdi sa enterong Rinconada. Maray na aga po tabi, Congressman El Rey. Maray na aga, just may na aldaw sa Indocabos dyan sa Rinconada. Apo. Congressman, ika na mismo ang nagsabi sa pagbisita ng Presidente Bongbong Marcos Jr. na itong pagbisita niya, ikatulo na po, puntan Marso 2023. Ikatulong pagbisita ng Presidente sa probinsya ng Camarines Sur. Ano po baga igwang Camarines Sur? Gusto na maray ni Presidente Bongbong Marcos na pasyaran ang satuyang probinsya po tabi, Congressman El Rey. Well, nakakatuwa talaga yung nangyayari na in less than 15 months at kung beses siya nagpunta sa atin. Ang ibang probinsya hindi pa niya napupuntahan. Ang tunay talaga diyan, dapat po mga proyekto sa Camarines Sur na magagayon na kaya binibisita niya, no? Kasi kung imbitasyon lang, ang dami pong imbitasyon sa kanya halos sa 81 provinces, no? Pero nakikita niya ang mga programa sa Camarines Sur ay magaganda na inaugurate. In fact, gusto nga namin siyang pabisita sana dyan sa housing program sa Pili dahil ita-turn over na this June ang 72 units. Kita mo, less than 6 months na tayo na. Ang sabi ng Malacanang, pagbalik na lang. So isipin mo, may siguradong pang-4 ng 5 pa dahil una-una yung housing dyan sa Pili pwedeng inaugurate. Pag nagbukas po yung coconut facility natin dyan sa Pili sa kayo fruits and vegetable, binisita niya yan, hindi naman formal na inauguration, binisita lang niya para makita. Pero siyempre, pag inaugurate na, naglalabas na ng produkto, invitayin natin siya. Magandang programa na naman yan. At sigurado po ay pupuntahan niya yan. So ano po ang rason sa katanungan nyo? Ay marami tayong magandang programa. In fact, yung Kamsur Expressway pa sa Obalata, pwede niyang bisitahin yan. Napakagandang programa po, di ba? Pag nagpuo na ang NADA Airport Development Project, pwede niyang puntahan yan. So, marami tayong mga ongoing project sa Camarines Sur na talagang pwede ipagmalaki ng mga Bicolano at ating Pangulo. In fact, hindi nyo napansin, si PA Secretary Kiko Chula-Orel doon sa speech niya, kung pwedeng paki-review, sinabi niya magtatayo ng mega food terminal dito po sa Camarines Sur. Isang mega food terminal na itatayo po dyan sa Pili, katabi ng coconut facility at food and vegetable facility. 2 years na po yan inaasikaso ni Gov. Luigi, ako at ni Congressman Mig, ni Bicol Sora Party List na kinakausap ang national government na magtayo ng food terminal para makatabang sa mga paraoma, makatabang sa mga consumer ng murang bilihin. In-announce po yan ng Secretary Chula-Orel, saka yung Coastal Road na hinihingi po namin sa parte kan Garcia Torena. In-announce na rin po niya yan at marami pang iba. Kung titignan mo, galing sa Albay ang ating Pangulo, pero yung ayuda na natanggap ng ating mga taga-Camarines Sur, napakalaki, 10 milyon. Almost more than 2 hours ang ating Pangulo na nasa Camarines Sur. Kumpara sa ibang lugar na nagbibisita, wala pang 1 oras. So, ramdam niya ang init na pagsalubong sa kanya, ramdam niya po ang pagka-organize ng event, ramdam niya ang magagandang programa, kaya balik-balik po siya. Yan ang katotohanan. Pasalamat tayo sa mahal na Pangulo na naoonrahan niya po tayo sa pagbisita maski napaka-busy at hectic ng kanyang schedule. So talagang salamat talaga. Opo, at tulad nga ng sinabi po ninyo, nang kayo po ay magbigay rin ng mensahe ninyo, sabi ninyo, ito po ay isang patunay ng mga taga-Kamsur
kasama sa mga aspirations and mga pananaw ni Presidente Bongbong Marcos Jr., lalong-lalo na po para sa isang tunay na bagong Pilipinas, Congressman El Rey? Yes, in fact, nagpunta na rin siya sa Rinconada, sa Nabua at Iriga. Yes. Gusto rin namin siyang dalhin sa parte ng Libmanan at sa First District. So, yan po yung naasikaso natin ngayon na patuloy ang ating mga proyekto para lalo pang makabisita siya at madagdagan ng katabangan, tulong, ayuda sa ating probinsya. Opo. Isa na lang, Congressman, dito po sa Iriga, alam naman ng lahat sa Rinconada na patuloy po ang ginagawang legislative inquiry ng Sangguniang Panglungsod sa mga anomalya po na nangyari sa dating administrasyon ni Madel Alfilor. Ano po? Kaya lang, ang Sangguniang Panglungsod na medyo po nagkakaroon ng problema, lalong-lalo na po sa mga iniimbitahan nilang mga resource person na alam mo naman ng lahat na may malaking papel sa mga nangyari pong mga anomalya sa City Hall ng panahon ng mga Alfilor. Kasi po, may mga iniimbitahan na iniisnab lang po ang nasabi ng imbitasyon sa legislative inquiry. Ang sabi ni Vice Mayor Edsel, wala tayong magagawa. Kasi ang sanggunian, wala naman tayong contempt power tulad ng Senado at ng Kongreso at ng iba pa. May magagawa po ba tayo, Congressman, matulungan ang mga sanggunian na magkaroon din sila ng contempt power nang sa ganun po mapilit na umattend ang mga iniimbitahan, lalong-lalo po sa ganitong investigation na involved po ang pera ng bayan, milyon-milyong pera ng bayan. Baka po may paraan sa pamamagitan po ng batas na mabigyan natin ng contempt power ang mga sanggunian. Congressman, ano pong say mo? Well, una-una malinaw sa tao na may anomaly ang nangyari sa panahon ng dating alkalde na Madel Alfilor. Malinaw po yan. Pangalawa, marami naman rin testigo na nagsalita na may anomalya. Pangatlo, napakarami na ring dokumento. Ang dokumento po, Benny, ang pinakamalakas na ebidensya. May mga pinirmang voucher, cheque, payment na hindi naman dapat binayaran dahil ang balita may alleged mga ghost delivery, may allegation na peke. So, para sa akin na, suggestion ko, dapat kasuhan na sa ombudsman yan habang naghihiring sila para mismong ombudsman ang magpatawag sa mga involved na tao, testigo, di ba? Wala namang pong masama na naghihiring sila at nagkaso na. Dahil pag nagkaso, tuloy-tuloy na po ang investigasyon at pag-imbestiga sa mga tao na imbelto. So yun ang suggestion ko. At pwede naman yan imbestigahan ng Sangguniang Panlalawigan. Pero mas maganda ang suggestion ko, kasuhan na yan sa ombudsman para full-blown investigation. Samantalang maganda naman ang ginagawa ng syudad ng Iriga under Vice Mayor Edsel at mga kasama niya dahil at least nakikita ng tao, naririnig nila, napapanood nila ang tunay na nangyari ng panahon ng administrasyon ni Mayor Madel Alfilor, dating mayor. Dapat ipisinta ng mga, hindi ko kasi namamonitor, pero dapat ipisinta nila ang mga dokumento siguro habang nag-aantay sila sa mga testigo. Ngayon, yung mga testigo naman na ayaw sumipot, alam mo yan, sinasabi, pag hindi ka sumipot, ibig sabihin, guilty ka, di ba? Absence is a sign of guilt. Pag hindi ka pumasok, hindi ka nagpakita, malamang guilty ka. So, sa hindi nila pagpunta ng mga ibang testigo, ang tao, konbensido, na guilty sila. Umiiwas. So, dapat ipagpatuloy nila yung ginagawa nila ng Sangguniang Panglungsod. Dapat kasuhan na yan sa ombudsman dahil para hindi na maulit po yan. So, yan lang po ang suggestion ko sa kanila. Okay, thank you very much po, Congressman El Rey. Frank, thank you very much. Back to you, Tabi. Kakamping Frank. Okay, thank you, Tabi. Kakamping Benny. Salamat sa BBS-FM, sa Naga City, Aramon Yato. And hapon sa pagi ni Kabenchi, kung di ko napapasala. BBS-FM, Naga, go ahead, Tabi. BBS. Thank you very much, Kakiko. Good morning dyan kay paring Benny Dicenda sa Rinconada. Congressman El Rey, good morning. Kanina pa po kami nakikinig dito sa BBS. Malakas po tayo pinakikinggan dyan sa 1st, 2nd, 3rd District. Congressman El Rey, good morning po. Good morning, Jasmine Alta Benji. Jasmine Alta po sa Gabos, nagtatangog sa BBS po. Congressman, bago po ang mga katanungan namin sa lokal na issue,
Congressman, kunin ko lang po ang inyong side dito po sa national issue. Ito pong divorce bill, Congressman. Ano pong reaction mo dito, Kong El Rey? Well, ako personally, ilang taong ko nung pinag-aralan yan, ako pabor po dyan kasi ang Pilipinas na lang po ang isa sa mga bansa na walang divorce bill, no? Walang divorce, no? Ang Rome na lang, Rome yung sa Vatican at Pilipinas, karoang mayong divorce. Naniniwala naman tayo sa sinabi na dapat till death do us part. Pero kung ano naman po inaabuso na yung isang miyembro ng marriage, yung mga sinasaktan, inaabuso, pinabayaan, ng bababae na, o yung iba naman ng lalaki na, hindi na nagbibigay ng sustento, palagi nagsusukal, hindi umuwi. Bakit pa natin hindi aalaw yung divorce nila, di ba po? Pasado sa survey po, karamihan po ay pabor na, dati hindi. Kasi iba na po ang panahon ngayon at marami rin po akong kilala na kaibigan na ilang dekada na silang magkahiwalay, ibang bahay, yung isa may asawa na, isa may girlfriend na, ay hindi pa sila divorce. So, pangit po yan. Kung talagang hindi na talaga kayang pag-ayusin at pagsamahin ang couple, dapat ay mag-divorce na lang. Ang sinasabi ng iba, palakasin na lang ang annulment. Ganun din yun eh. Ano ba ang divorce? Paghihiwalay ng legal. Annulment, ganun din yun. Pangalan lang naman po ang gusto nilang baguhin. Yung mga yung mga kontra, mag-annulment na lang. Ulit, ano ba ibig sabihin ng annulment sa Tagalog? Pagkansela ng pagkasal. Di kawawa naman, isipin mo, nagpakasal ka, ang apelyido mo, Rivera, pag kinanselan mo, hindi na Rivera yung anak mo. So, ang punto ko lang, whether annulment o divorce, pareho lang po yan. Kung kailangan ng legally separate ang mag-asawa dahil sa mga rason, may rason, Opo. ituloy na. Kasi, ang iba dyan, ayaw, ang sagot ko lang naman, ilagay mo kaya ang sarili mo sa sitwasyon na ikaw yung bubugbog na, inaapi na, hindi ka nabising sustentuhan, ayaw mo pa rin, wag naman po ganoon. So sa akin, basado sa pag-iisip, pagsusuri, pagtanong, karamihan naman ng Pilipino ay pabor na, ang iba tahimik lang. Hindi naman po ibig sabihin na may divorce na masisira na yung sanctity of marriage. Hindi naman po totoo yan. Hindi naman pwedeng away, divorce. Hindi naman gano'n na may naman po yan, may grounds na naman rin po. Sa Amerika nga, pag sinabing divorce, walang rason. Okay na. Sa atin, ang ibang bansa, may grounds. Pero ulitin natin, tayo na lang at ang Rome, ang bansa na walang divorce. So, bakit naman? Marami naman Catholic na mga na bansa na inalaw na ang divorce. Marami namang Kristiyanong bansa na inalaw na ang divorce. Kristiyano naman ang majority dito at Katoliko. Bakit di natin pag-aralan, pakinggan yung ibang lugar na bakit divorce allowed? So, sa akin, pabor po ako dyan. Okay. Congressman, marami yung nalinawag kasi marami pa mga Pilipino ang nag-iisip ng ganyan kung ano yung divorce na yan. Congressman, dito tayo sa local Congressman El Rey, nagmamahal na naman po itong kuryente, kaliwat kanan na naman po ang brownout dito sa Kamsur. Congressman, marami yung nagtatanong, Congressman, ano na po yung latest doon sa Bicol Light natin na itinutulak ko, Congressman? Kasi tumaas bigla na naman yung sigil sa kuryente, Congressman El Rey. Ganun talaga mangyayari pag walang naiisip na solusyon, no? Pag walang kompetisyon, walang solusyon. Ako palagi ko nilalaban ng Bicol Light dahil pag napasayan, gagayahin yan sa ibang lugar na ginagaya na. Sa Iloilo, yung more power nangyari na. Nakakalungkot ako nakaisip lang dito sa ating Bicol na unahan pa tayo ng iba dahil sa mga politiko walang ginawa kundi mga kontra. Pero magandang balita po ay pasado na po on second reading po yan. Ito third reading na lang, ipapasa na yan sa Senado. So, basta hindi kami titigil lang hindi mapasayan. Kung meron mga nagkukontra, makontra sila. Pero
kontra lang sila ng kontra, pero wala naman silang sinasabing solusyon. So kami, ang aming pamilya, ilalaban natin yan. Kailangan talaga bumaba ang kuryente. Although may good news rin ako sa inyo, ako kung nabalitaan nyo. Congratulations kay Governor Luigi. Nung isang araw, nagbisita po dyan ang ambassador ng Denmark. Mayroon pong 75 billion peso investment papasok sa Camarines Sur. Yung Copenhagen Investment Group magtatayo ng 1,000 megawatt wind energy sa San Miguel Bay. 75 billion po investment. Libo po ang empleyong ma-generate. Pag natayo po yan, billion in taxes po ang ma-generate sa barangay, munisipyo, probinsya. So isa rin po itong solusyon para makatulong sa kakulangan ng kuryente at mababang kuryente. Gusto ko rin ibalita, aside from yung 1,000 megawatt offshore project din sa San Miguel Bay, na Benji, Benny, at Frank, pinakamalaki to sa buong Pilipinas. Ha? So, congratulations kay Cog Luigi. Then yung Aboitiz Power na matagal ko pong tinutulak yan dyan sa Libmanan, tuloy-tuloy na rin po. Yung 5 billion investment nila sa 50 megawatt na wind power. May Bina Power at Asian Power na abuting siguro ng 500 megawatts, another 50 billion project ay itatayo po dyan sa may Pagsakaw, Libmanan area. Nag-study na po. Ang currently application ng wind power sa Camarines Sur, 7,000 megawatts. Sabihin mo na lang 2,000 ang matuloy. Grabe po, 200 billion na investment po yan. So, malaking bagay po yan dahil malaki po ang kumpiyansa nila sa administrasyon ni Governor Luigi. Maraming gusto mag-invest. At siguro antayin nyo na lang in the next few weeks, ilo-launch na rin yung Camsur Uptown. Ano po yan? Gagawa tayo ng bagong syudad within Pili, yung Capitol Complex sa 200 hectares. Mag-develop po tayo dyan ng hospital, terminal, call center, hotel, resort, shopping area, terminal ng sasakyan, transport terminal, at marami pang iba. May public park. Hospital po dyan sa Bula. Meron pong mag-i-invest ng almost 3 billion in modernize. Pag nagawa po yan, ay comparable na po yan sa St. Luke's Makati Medical Center dyan po sa Bula. Dahil kulang naman talaga ang pera ng gobyerno. So si Governor Luigi, Congressman Nick, porsigido po maghanap ng investor. So ang alam ko, ilolonsyar na yan dyan. Yung mga colleges na pinangako ni Governor Luigi, tuloy-tuloy po ongoing. Kung panoodin niyo yung Camsur News, nabigla ako ng isang araw sa Katuwaan. Nilaunch na rin po ni Governor Luigi yung Optavan. Ano ba yan? Magpa-check up ka ng mata, in 30 minutes, meron ka ng salamin. Sa palagay ko, hindi lang sa Pilipinas yan, sa buong mundo. Ophthalmology van, Benji, Benny at Frank. First in the country, si Gov. Luigi lang ang nakaisip niyan. Kaya yung mga naninira sa kanya, kagaya ng dyan yung mukhang unggoy dyan, si Kapalang, na wala raw ginawa kung hindi magpa-concert. Bulag at bingi po siya. Gusto ko lang pong sagutin dahil inggit lang po sila na ang Camarines Sur under Governor Luigi na napakaraming proyekto programa. In fact, kaya nga binibisita ni Pangulong Marcos ang Camarines Sur dahil siya mismo nagsabi dun sa pangalawang visit niya na si Gov. Luigi, nakita niya yan lumalaki sa bahay nila at albarkada nga yung anak niya si Sandro. At natutuwa siya na dati bata pala ngayon malaki na. So, isa sa mga rason yan dahil nakita niyang lumaki si Gov. Luigi ngayon governor na at porsigido at dedicated sa trabaho. Congressman, nabanggit mo kanina yung mga programa dyan sa Capitol, yung mga maglalagay dyan sa loob ng Capitol Provincial Complex. Nung nakarang kaugma po, Congressman, may nakita yung mga tao dyan, yung mga pumunta sa Kaugma Festival, may nilalagay, may ginagawang Children's Park. Ang ganda ho, ang laki. Ano yan? Yung Children's Park na yan? Well, alam mo, kasi kulang tayo sa public park. Ano ba yan? Yung pampublikong park na libre. So, ang Kapitolyo libre, kung pupunta ka dyan Sabado-Linggo, dyan sa may boat lake, di ba? Libo-libo ang tao nagja-jogging, nagpipiknik.
So, naisip ni Gov. Luigi na magtayo pa ng public park. May para sa bata, merong fountain, dancing fountain na ginawa. Merong basketball court na outdoor na maganda. May children's park. Tatayo dyan ng mga iba't ibang facility dyan sa park dyan sa may malapit na Fuerte Gym, sa may golf course. Sigurado pag natapos po yan, libo-libong mga tao na naman ang bibisita dyan. Public park, libre. Libre. Kaya naman para ginagawa natin yan, ano nga tayo, nasa public service. So, kailangan gumawa tayo ng mga public park. At ang plano ni Gov. Luigi po, ay hindi lang dyan sa Capitolio. Ginawa lang niyang modelo yan. Ang alam ko ay gagawa na rin siya ng ganyan sa Libmanan, sa Pasakaw, sa Rinconada, at sa lahat ng mga bayan gusto niya yan. Kasi, maganda po ang mga idea niya. Baka hindi rin nyo alam, ongoing na rin po yung 350 million na TESDA Training and Innovation Hub dyan sa bagong Capitol Complex dyan sa Pili, katabi. Opo. Ano po yan? Magte-training po tayo ng libre sa mga ating kababayan, 3-6 months course, may diploma course 2 years, may TESDA training course, may IT course, libre at habang nag-aaral po ay may allowance. So, yan po, ongoing na po yan, ongoing na po. Marami lang po sa tayong ginagawa na hindi nalalaman ng mga tao, pero pag na-inagay talagang nakapigla. Kaya yung mga iba dyan sa kalaban natin, walang ginawa kundi manira, ganyan. Pero supalpal po sila pag nalaman po nila ang mga ongoing project. Ang mga tao po nararamdaman naman po yan eh. Totoo So, yan. isang araw, hindi kami ng 10,000 to 30,000 sa mga OFW. Yung mga na umuwi na nawalan ng trabaho, ang birthday ko po ay nag-award po kami dyan ni Gov. Luigi. Okay. So, kung titingnan naman nyo po, linggo-linggo po, ay namimigay po tayo ng ayuda, di ba, dyan sa Puerte. Scholarship, burial, livelihood. Si Gov. Luigi nag-iikot, nagpapalibring kasal, namimigay ng mga ayuda, namimigay ng food assistance, namimigay ng livelihood, namimigay ng pajak. Itong linggong parating, mamimigay siya ng mga fishing net. Tuloy-tuloy po yan. Kung titignan nyo ang Facebook niya, Facebook namin, linggo-linggo po ay tuloy-tuloy ang ayuda. Kaya ang mga tao tuwa. Pag may fiesta sa ibang lugar, nagbibigay tayo ng food assistance. Tumutulong po tayo sa mga sound system para magkaroon ng magandang event ang ating mga barangay. Ngayon, panahon ng basketball, volleyball, namimigay tayo ng uniform. So wala pong tigil ang serbisyong Ka-Puerte po. Opo. Congressman, last question po. Kukunin ko ang reaction mo dito. At kalat daw kasi sa social media, reaction lang po. Kalat daw kasi social media ito mga pag-amin o nadulas yata sa pagsalita itong si Elias Cabalang na siya daw po ay nagpapabayad at ito daw po ay kanyang trabaho. Ikaw ba yung congressman, yung paboritong upakan, banata ni Cabalang? Ano po yung naging reaction mo dito, congressman? Napanood nyo na ba yun? Napanood ko na at malino naman, talaga naman bayaran siya, inamin niya. Nung kakampi ko yan, walang ginawa sa akin niya, kundi mag-text, humingi ng pera Di ba nilabas ko na nga yung iba? Opo. Pwede ko nga ilabas pa yung iba Congressman, sabi niya, text niya, wala na po kaming pamasahe papunta dito. Congressman, pabayad sa abogado ko nung may kaso siya. Congressman, pahingi pang dito, pahingi pang yan. Yung asawa, bigyan ng bodyguard yung asawa, driver. Sirang-sira na po ang kredibilidad niyan. Ang katunayan, wala naman nakikinig sa kanya. Pero kami, kung gumawa siya magsabi siya ng masama kahit wala nakikinig sa kanya, isimbago namin at kakasuhan namin siya. In fact, meron na naman siya mga sinabi ng isang araw na pinag-aaralan ng abogado kakasuhan namin. Kasi mali-mali talaga ang mga sinasabi. At siya mismo nag-amin, bayaran siya. So, ibig sabihin, kaya niya kami tinitira. Yeah. Ang tanong ko, sino nagbabayad sa kanya? Aminin niya na. Nakapirol siya sa City Hall. Isa ba yun? Sino pa? So sa akin, dapat yan tanggalan ng lisensya sa KBP dahil mismo inamin niya, bayaran siya. Okay. Congressman, thank you very much. Balik ko po kay Kakiko. Kakiko, thank you. Yes, salamat ka, Benji. Congressman, few na lang po. Importante mga hapot na lang. Saro po sa mga highlight sa presidential visit, ito pong pagtaonin mga farm-to-market roads sa nagkakapirang Banuan. Igdi po sa probinsya kan Camarines Sur. And sabi kan Presidente, marami pang susunod na mga farm-to-market roads sa Congressman, sir.
Yes, talagang pasalamat kami kay DAR Secretary Conrado Estrella. Pakupo pa lang niya, nagbigay na siya ng 10 million worth of projects. Hotel Gallego, Buhi, Minalabak, Pamplona, at iba't ibang lugar sa ating Camarines Sur. Humingi po siya ng lista sa amin ni Congressman Mix, ni Governor Luigi, kaya napili po yan mga lugar na yan. At yung mga ibang lugar na hindi pa na nag-aantay, ay nakabigay na rin po namin yung lista dahil sa pangako nila. So, malaking bagay. Kung titingnan nyo po, ay sayang di na pa kita sa video. Pinakita ko na yun sa Facebook ko noon eh. Gandang-ganda sila sa kalsadang ginawa di Kalidad, tuwan-tuwa mga tao dyan sa Parumlimanan, maganda sa Bula, inaugurate na sa Del Gallego, Buhi. Iba't ibang lugar po ay nakakuha ng farm to market road na kailangan. So, dakulang pagpasok sa Babalos kay Secretary Estrella, kay ating Pangulo na mismo sila nagsabi ituloy-tuloy. At yung sinabi ng Pangulo na itutuloy-tuloy ang flood control sa ating probinsya sa Bicol Region, lalong-lalo na pagpasok ng bagyo pabilisin. Dahil alam niyo naman, dyan sa Bicol River, pa nag-overflow yan, ay talaga nagbaba sa katait ng mga lugar, lalo na sa Milaor. So, malaking pagpasalamat sa ating Pangulo na inatasan niya ang DPWH na dagdagan, pabilisin ang mga flood control project at wala din sa mga FMR na sinabi po niya. And another thing, Congressman, out of 36,000 na land titles, ang naipanaw po ni President PP ang pag-abot is 2,115 Certificate of Land Ownership Award. Akabali po ang probinsya kan Camarines Sur, tabi Congressman. And sa mga recipient na kaulay ni, nagpapasalamat po dahil sa haloy na panahon, na-realize po na masasabi nila na sa inda na ang daga, Congressman, sir. Yes, tumulong pagpadyos mabalo sa ating Pangulo kay Secretary Estrella. Talaga namang pag nakuha mo ang titulo mo, isipin mo yan, habang buhay na yan, ipapasa mo sa mga anak mo, maka-upload mo sa henerasyon sa kanila na yan at gamitin nila ng maayos. Hindi lang po 2,000 ang nabigay sa Kamsur dahil ito, yun yung pagbisita lang. Yung bago pa nagbisita, tuloy-tuloy naman po ang pagbigay ng CLOA at sinabi rin nila tuloy-tuloy pa rin. Ang katunayan, next month, meron pa mga bibigay. So, malaking bagay po yan sa mga agrarian reform beneficiaries na finally nakuha na nila ang titulo nila, yung CLOA nila. Opo. Ini po, last question na tabi, Congressman, ipinadara sa tuya, sabi digdi, kung real talk ang mga taga-probinsya, kung sinda Congressman Elray, Congressman Migs, Congressman Horibata, Bicol Saro Party List, ting untok kapapanday, din ikakarahay kan sa tong probinsya asin bilog na nasyon, nin mga programa, ini mga kontemporanyo nindo, araw kayo ng taga-partido na pagkatapos na kan-eleksyon na ihiling dahil nagpapasilag, bahayo na papahiling na signifikanting na ipapasar na legislasyon. Ano po ang hiling asin masabi mo kay ni tabi Congressman Elray? Anhapot, hali po sa nagbe-birthday niya na si SM Rick Artedo, tabi Congressman, sir. Happy birthday, Rick. Simple lang ako nakikiulay sa mga taga-partido. Panahon na magkasaro kita. Panahon na mas maging puso ng satuyang iribanan. Panahon na ang namamatian nindo, iboses nindo sa balota. 100 years na po ang sarong pamilya dyan. Hinahambog ninda na 100 years. Pero kung hilingan mo sa 100 years, anong nagibo? Kukumpara mo naman sa mga nagibo ng Villapuerte na wala namang 100 years. Tinan mo yung covered court namin, magagayon. Tinampo, magagayon. Flood control, magagayon. Kadakol mga college na tinatao, libre. Livelihood training, libre. Medical assistance, libre. Nagtatao sa mga hospital bills, na may medical van, may backpacker. Mayo po ganyan ng pamilya Pentibella. Bakit? Hapot ko. Parehas man kaming congressman. Ang project ko, halos lahat ng barangay lahat na ng barangay sa distrito ko may covered court yung Mayo, dahil Mayo yung taga. Pero ang ginigibo na namin ngayon sa mga sitio na, sa eskwelahan na. So more than one covered court na per barangay ang mga covered court sa aming distrito. Kay Congressman Mig, nangyayari yan. Kay Congressman Hori, taano si Congressman Hori, first term congressman, mas takol pang nagigibo. Dun sa Pentibella na naghahambog na over 100 years. Si Hori nagpapakibo ng palengke dyan sa Sipokot. So sa akin talaga, ang
naiiwanan na lang ang partido. So sa akin, may panahon pa po sa Mayo 2025. Dapat magkaisa na kita sa tunay ng pagbabago dyan. Kasi kung hindi, gano'n na naman ang mangyayari. Isipin mo, ang tupad, 3,000, 5,000 sa partido, ang balita, kalahati lang. Bawal po yan. Bawal po yan. Bawal po yan. Alam mo, nagmimigay ang DSWD ng, nakita niyo yung food pack na nakakarton, Frank? Yes, sir. Ang balita raw sa partido, tinatanggalan ng mga dilata, konfit. Kinukuha nila, tapos nire-repack nila doon sa kanilang sadiring ginibigay. Isipin mo yan, nakakahunan, nakasilyado, nabubuksan pa, ganyan. Sa partido lang po nangyayari yan. Sasabihin, libreng kontador, nagpaloko ang tao. Pangalawang eleksyon, 2022, libreng kontador. Hindi naman libre, ngayon na naman, libre na naman. Huwag na tayo magpaloko dyan sa partido. Dalang kawawa po kayo. So kung nagtatanong kayo, orbara na nindo ang bago. Patutulong taon lang. Kumbaga sa putahe, bagong putahe muna, 3 years. Kasi kawawa na po dyan sa partido. At ako, malakas ang aking pananaw. Itong panahon na to, sa hiling ko magkakaiguan ng tunay na pagbabago na dyan. Alright, RB Congressman, sibot-sibot ka, lalatbang dingon yan. Congressman, your final message na lang po, mensahe sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur. Mga tugang, si Congressman Alvin Villaforte. Well, salamat una sa, salamat una sa oras. Marami pang dapat pag-ulayan. Marami pang mga ongoing, mga kayo na project na magandang balita pero susunod na panahon. Marami rin nagtitek sa akin ngunyan, mananagot sa politika, balitaan ko lang kayo. Basta ang Team 1 Camsor, preparado po sa 5 distrito, 35 cities, kasama Iliga City. Kompleto na po ang halos sa mga lineup sa lahat. Bakit? Kami nagpiprepara dahil gusto namin mapatago sa mga programa, proyekto na nangyayari. Dahil pakiuli ko sa mga tao, maski aloy pang eleksyon, dapat talaga ang piliin nila yung may mga programa. May nagibo na, may planong gibuhon, may programang gibuhon at kayang gibuhon yun. Ang iba dyan, kung titingin ninyo, kada semana nag-anunsyar, may panglaban na ng governor. Kami naman, maski sayang gusto maglaban, preparado kami. Dahil kung si Seman ang gusto maglaban sa Moya, handa kaming humarap sa tao kung anong nagibo at anong gigibo sa mga sunod na taon. At kaya namin gibuhon yun. Dahil pag kami nagtaram, may nangyayari. Ikaw dyan mangluloko na sinasabi, may financer na daw, may financer. Arog dyan si kay Magdulag, sa San Fernando, siging hambog na malaban da siyang governor, umatras naman. Ngunyan, nang luloko siya, gusto kong matawag ng tao to. Siging libot ng luloko, may general, may ganyan, na lumaban da, may financer. Ang punto ko, kung may financer, di dapat siya maglaban. Tama ba eh? Bakit siya nang luloko sa iba? Umatras sa boxing, umatras sa pagka-gobernador. Ngunyan, nang luloko ng iba. Siya na lang lumaban ka mo. Yun ang hamon ko sa kanya. Kung talagang ang ngaran niya damat tulag, kung tayo siya tulag, siya lumaban. Diba? Bakong araw ko niyan, na malaban da ang gobernador, naglipot, na matian niya na may gusto sa kanya, natatras. Tapos ko niyan, nang luloko, gusto daan na maghanap ng kandidato, tapos nipigluloko niya may financer ta, may financer. Ulit, kung may financer talaga na sinasabi nila, hindi dapat siya na maglaban. Inot. Ikadua, bakit financer ang hinahanap niya? Ang dapat hanapin nila, yung sarong tao na pwedeng, sarong taong maray, na igwang maray na programang pwedeng maglaban sa Muya. Tama ba eh? Correct. Kung kami magsabi, mapag-ibo kami ng 10 college, dapat ang manglaban sa amin, masabi man na kaya niyang 20 college. Bako sa nasa Kataramon. Diba? Dapat pagayunan ng programa. Kung kami mag-ibo ng Pasakaw, Balatan Highway, itutugtong namin ng Pasakaw, Saragay, ano naman ang mga tinampong gusto nitong gibuhon? Diba? Kami, papadagos namin ng medical van, medical assistance, scholarship, pagpag-ibon ng mga tinampo, ayuda sa tao, mapag-ibo kita ng bagong mga lugar na pwede magkaigwan ng trabaho ang ating mga tao. May plano, may master plan, papagayon na ng ospital, papagayon ng college. Yan ang mga programa namin. Ngayon, kung sisa yung gusto maglaban, dapat may programang mas marahil sa programa namin. Tama po, Frank?
Correct. Po, mismo, Congressman. At madali lang magtaram. Ngayon, pag sinabi ninda, ito gigibo ninda, ang hapot man, kaya mo ba? O kagaya ni Mabolo, magtulad, kung ano-ano mga kinataram niya, na mismo sa bayan nga niya, dahil niya nagaibo. Sabi niya, papagayunin din niya ang tubig sa ibang lugar. Di mo nga napagayon ng tubig sa lugar mo, maing tubig sa San Fernando. Tama tayo. So paano magtutubod ng tao? Mapag-ibot siya ng covered court. Mayo ka nga aming nagibong maski sa rong covered court sa San Fernando. Kabus na covered court yan na sa termino ko, kami ni Governor Mix, ako po, si Gov. Luigi ang nagpag-ibo. Kaya siya nag-ibo. O tapos hinahambog nga, nag-ibo niya yung island, nakadakol aksidente. O so anong plano pala niya? Mag-ibo siya ng island sa Gabos. Tapos inilang gusto kong tara mo, naglilibot siya, hinahambog niya na naging provincial administrator ta siya. Putik yan. Hindi po siya naging provincial administrator ng Camarines Sur. Mabolo, magtulag, putikon ka. Ka naging provincial administrator. Teka maghambog, teka magputik. Dahil kung ang administrator kay puhan ng concurrent sa Sangguniang Panglalawigan, mayo man sinabmit na siya administrator. Kasi dahil man siya administrator, inappoint siya na namamayo ng sagip kalikasan na kung saan nangyari ang mga anomalya nung panahon niya. O, di ba? Maski nga niyan sa karamuan na sinasabi may nangyari sa Gata, siya baga ang namamayo dyan, di dapat siya managot dyan. O, kami ang pigraraot ng mga kalaban namin, ang katotohanan, ilabas na natin, siya ang namamayo niya, siya magsimbag dyan. Diba? Siya may kalukuhan dyan kung sakaling igwa. Tama da eh. Correct. So uutrong ko lang, hindi siya provincial administrator. At hinahamon ko siya ang lumaban, kasi siya ang nangluloko. Tigilan niya na yun ang luloko, diba? So, yan lang ang gusto kong itaram. Kawawa naman ang mga pigloloko niya. Dahil sasabihin niya may kwarta, may financer. At ito ang gusto kong sabihin, kung si Simon ang maloko niya, ibig sabihin, loko-loko. So yan lang po. Salamat sa oras. Diyos maray na alaw. Lunes ko niyan. Happy, sana itong linggo ito maging produktibo sa Gabos. God bless. Diyos mapalos. Mga tugang si Congressman Elry Villafuerte kan na 2nd District Camarines Sur sa pakikipag-ulay kan na tulong istasyones ni na radyo and BBS FM kakampi mo partido and Rinconada area and EBFM. Ano po? Nadangog nindo ang mga programa akan gobyerno provincial kan Camarines Sur and iyan pagtatarabang-tabangan kan gobyerno nasyonal mga tugang ni President Bongbong Marcos. Kaya digdi dakulang tabang and kakaigwanin na family friend. Tayo niyo po family friend and nasambit ng pamilya Marcos and pamilya Villafuerte mga tugang. Kaya pag-uran ka na tabang digdi po sa satuyang lugar yaon na sana. Aday nag-uuraw, aday nagpupundo ang mga taunin na tabang kan gobyerno nasyonal. And sabi ni sabi ni Congressman Elry Villafuerte, mga tugang, may masurudod pa duman sa mga kababayan ta mga parauma, baka da sa sarong bulan maresibin na naman nindo sa indo pang mga titulo nindaga duman po sa dai pa naka-resibi. Baka next month yaon na po itong sa indong mga titulo ni daga. Kaya padangat na maray akan national government and kan gobyerno provincial kan Camarines Sur an sa tuya pong mga parauma. Ginigibuan ninda paagi ninda Congressman Elry Villafuerte, ni Congressman Migs and ni Governor Luigi Villafuerte na mapadali po ang pag-release kana mga titulo kana sa indo po nga mga daga. Tanganing iniyo po maikonsidera na
asin na maiwagayway na nindo karon man lang bandera nin Pilipinas na sa June 12 iwawagayway ta no. Partner, maiwawagayway naman nindo sa masunod na mga aldaw, masunod na mga bulan an sa indo pong titulo na maikukonsidera sa diri mi na ini. Naglaya na kami sa pagiging tenant, owner na kami kan mga dagang ini. Ito pong naka-receive ka na Biyernes, maiwawagayway na ninda, maipagmamalaki na ninda na si haloy na nindang pigahalat sa tabang kan sa tuya pong congressman, sa tabang kan sa tuyang gobernador na si Governor Luigi, Congressman El Rey, Congressman Migs, plus si Secretary Estrella Candar, asin mad ni President Bongbong Marcos, nahihiras na, nakaputan na nindoan mga titulong ini. And mga tugang, sa mga masurunod na mga bulan, pwedeng magbalik na naman digdi po si President Bongbong Marcos. Ninulita, digdi po ang proyektong housing project dyan po sa Pili, Camarines Sur, partikular na dyan po sa Kapitolyo Provincial, iinaguraran na. And award na ini, iinaguraran na. Tatapos na itong 72 units. Kadakol dyan ako na kita napapasala, iniyo po 2,000 na mga units ni na harong tinitindugo niyan dyan po sa parte mismo sa laog kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur, sa Banwaan kan Pili. And iyan po tapos na si 72 units and award na po iyan duman po sa mga beneficiaryo. Kaya digdi posibleng magbalik na naman digdi po si President Bongbong Marcos and iyan po saro pa itong coconut facilities as in the food facilities na yaon pa po dyan sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur. So dakula na bagay ini and posibleng bako lang na pangtulo kundi maapatan, malimahan pa ang pagbalikan na presidente digdi po sa parte kan na probinsya kan Camarines Sur, ninhuli po kan mga programa, mga proyekto na itinutulod po kan administrasyon asin na Congressman na El Rey na puro po ini beneficiaryo asin papakinabangan kan publiko nangurog na kan mga taga-probinsya kan Camarines Sur. Matugang inaabot na naman kami ni na oras ni na pamamaaram digdi po sa laog kan na programa alagad antes po kita nga magpaaram uyago na mga tugang sa tuya po nga deliberate ngunya na pagkaaga. Pasalamat kita sa mahal na Diyos at tabangan na naman kita na matapos po sa tuyang trabaho ngunya na aldaw. Kaya paabutan tanin na maray na aga. Asin pa sa salamat sa tuyang mahal na Diyos. Kay Sir na Lauro Rivera Sanusi, Sir Lauro Rivera Sanusi Jr., good morning. Kay Sir Edwin De La Torre, maray na aga po. Kay Sir na Arnel Malaga, maray na aga man po tabi sa Indo. Saka kay Sir na Karen o kay Mama si Mama Karen Andis. Ma'am Karen, kumusta ka na? Nagaantabay sa tuya. So maray na aga po o yan sa tuyang deliberate. Ginuno niya to sa banal na Biblia ang awit 139:23. Siyasatin mo ako, O Diyos, at kilalanin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking pag-iisip. Awit 139:23. Mga tugang sa Engineering Department, kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis, asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Pitik Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay. Salamat po. Mapasatuya pulugodan biyaya asin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po. Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS. BBS FM.